Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! At sa hindi inaasahan ng lahat, biglang lumaki ang Kaiju number 10. Sabi pa ng operator, sa laki ng kalaban, hindi daw ito kaya ng vice captain na kalabanin ito ng mag-isa. Si Kafka naman ay sumasakit ang kanyang ulo at nag-aalala sa kanyang vice captain at bigla siyang tumakbo para puntahan niya ito. Hindi nagpapatinag si Hoshina sa laki ng kalaban, umatake siya at ginamit niya ang number 3 return slasher at hiniwa niya ang leg nito. Walang tigil ang kanyang pag-atake sa kalaban at pinaghihiwa niya ang iba't ibang parte ng katawan nito. Ang sabi pa ng kalaban kay Hoshina na hindi daw siya mailigtas ng gamit ang kanyang speed. Patuloy pa din ang mga pag-atake ni Hoshina sa kalaban na kahit pa ito ay nag-transform. Habang umaatake si Hoshina, nasabi pa sa kanyang sarili na ang kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang mga blades ay hindi tumatalab. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi niya gusto ang isang malaking kaiju. Ang kanyang plano ay gagamitin niya ang kanyang speed para matamaan niya ang core ng kaiju na nasa likuran niya. Ito lang daw ang natitirang paraan para magtagumpay siya. Habang papasugod siya, bigla siyang may naramdaman at umatras sa kanyang pagsugod. Nagsuka siya ng dugo at may notification na exceeding na daw ang kanyang operation limits. Overheating na pala ang kanyang kaiju suit, dapat na daw na ma-cancel ang kanyang maximum release immediately. Sinabihan siya ng operator na umabot na ng 10 minutes ang kanyang maximum release at dapat na daw na shutdown na ito. Umatake ang kalaban gamit ang mga Wyvern-type kaiju at may 1 minuto na lang si Hoshina para magamit ang kanyang maximum release. Ang mga Wyvern-type kaiju na ginamit ng kanyang kalaban ay sumasabog ito na para itong missile at napuruhan si Hoshina. Tumatakbo si Hoshina at sabi pa niya na ang isang kaiju ay napaka-brutal at para silang isang living missiles pero nagbibigay din daw ito sa kanya ng isang magandang smoke screen. Pumasok siya sa isang building para mat-target niya ang core ng kaiju na nasa likuran. Tumalon si Hoshina at gagamitin sana niya ang number 6 technique niya pero sa hindi niya inaasahan, nagkaroon ng mga madadaming mga mata ang likuran ng kaiju at tinamaan siya sa ataking ginawa nito. Tumilapon si Hoshina at tumagos sa mga building sa lakas ba naman ang pag-atake ng kaiju at laki ng kanyang kamay. Sobrang napuruhan si Hoshina at nakasandal na lang sa isang gusali. Nag-notify din ang kanyang kaiju suit na limit exceed. Cancel ang maximum release. Habang nakasandal si Hoshina, bigla niyang naaalala ang kanyang ama at ang kanyang mga pangaral sa kanya. Sabi pa ng kanyang ama na lumipas na daw ang panahon ng mga espada at hindi na ito pwede sa kanilang panahon. Pinagsabihan siya ng kanyang ama na itigil na ang kanyang pagsali sa Defense Force. Tinatawag siya ng operator at akala nila ay hindi na siya humihinga pero bigla siyang nagising at huwag daw mag-alala kasi buhay pa siya. Hindi pala siya napuruhan sa ataking yun dahil na-set up niya ang kanyang shield sa pinaka-maximum level nito. Nasabi pa niya na ang mga atake ng kaiju ay kasing lakas ng isang truck. Nagawa pang makatayo ni Hoshina at nawala na daw ang kanyang maximum release at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa kabutihang palad, nakakalakad pa siya at itinanong niya sa operator kung ano na ang kalagayan sa labas ng training area. Ang sabi naman ng operator na halos lahat daw ng mga civilians ay na-evacuate na lahat. Pumapabor na din daw sa kanila ang laban sa mga Yoju. Nasiyahan si Hoshina sa mga magandang balita at dapat din daw nalalaban siya hanggang sa huli pero ang sabi naman ng operator na hindi na daw niya kayang lumaban. Pero hindi nagpapigil si Hoshina, umatake ulit siya gamit ang kanyang Hoshina-style sword slay technique number 1 air slasher. Nahiwa ang mukha ng kaiju pero sa kasamaang palad, mabilis ang regeneration ability nito. Nasabi pa ng kaiju na alam na daw niya ang mga teknik ni Hoshina at hindi na daw siya matatalo gamit ang mga espada ni Hoshina. Tumatakbo si Hoshina at hinabol siya ng isang wyvern kaiju. Alam na din daw niya na may alam na ang kaiju kung paano eco-counter ang kanyang mga blades. Naabutan siya ng wyvern kaiju at sumabog ito sa kanyang likuran at masama ang kanyang sitwasyon.
Bigla na naman niyang naalala ang pagtutol ng kanyang ama na sumali siya sa Defense Force. Masyado daw mababa ang kanyang unleashed combat power gamit ang mga baril. Sa panahon daw nila ngayon, hindi na daw uubra ang kanyang mga blades. Tumilapon siya at nasabi niya sa kanyang sarili na lagi siyang sinasabihan ng mga tao na tumigil simula nung bata pa siya. Bumangon siya at patuloy ang kanyang pagtakbo, dagdag pa niya na iba daw ang sinabi ni Captain Mina sa kanya. Inalala niya muli ang kanilang paghaharap ni Captain Mina at ang pag-review niya sa profile ni Hoshina. Ini-expect ni Hoshina na ang sasabihin na naman ni Mina ay pagtutol sa kanya na sumali sa Defense Force. Pero sa hindi niya inaasahan, gusto ni Mina ang kanyang tulong at sumali sa kanyang pamumuno. Sabi pa ni Mina na posibleng makakaharap sila ng mga Power Small Kaiju balang araw at magagamit din daw ang kanyang abilidad sa paggamit ng mga blades. Tinanong ni Mina si Hoshina kung kaya ba niyang mabigyan ng malinaw na pag-atake kung kailangan na niyang tumira gamit ang kanyang armas. Sabi pa niya na pinagkatiwalaan siya ni Mina na pangalagaan ang base. Gagawin daw niya lahat na kahit pa ay ikamatay pa niya ito. Umatake siya muli at ginamit niya ang number 2 cross slasher at nahiwa ang balikat nito, sinundan din niya ng number 3 return slasher at nahiwa niya ang leeg ng kaiju at number 4 wild slasher technique. At number 5 mist slasher at susundan pa sana ng number 6 technique pero nahuli siya sa kamay ng kaiju at halatang napuruhan si Hoshina. Si Kafka naman ay nakita ang sitwasyon ni Hoshina na hawak sa mga kamay ng kaiju. Hindi na mapigilan ni Kafka ang kanyang sarili, hindi na niya daw kayang tiisin, wala na siyang ibang paraan kung di gamitin ang kanyang kaiju form. Sabi naman ni Ichikawa, kung mag-transform daw si Kafka dito, paniguradong hindi siya makakatakas. Pilit siyang pinipigilan ni Ichikawa na huwag mag-transform. Pero, humihingi siya ng kapatawaran, mas importante daw ang buhay ng kanyang mga kasamahan more than anything. Kamuntikan na sanang mag-transform si Kafka bilang isang kaiju number 8 pero sa kabutihang palad, dumating si Captain Mina. Biglang nabuhayan si Hoshina, sinabihan pa niya ang kaiju na panalo siya ngayon. Putol ang balikat ng kaiju sa ataking ginawa ni Mina at nakawala na din si Hoshina. At trabaho daw ng isang vice captain ay ipasa ang final job sa kanyang captain. Dumating na si Mina at karga ang kanyang malaking armas. Oras na daw para pasabugin ang kalaban. Tumira ulit si Mina at tinamaan ito sa kanyang braso. Inatake si Mina ng kanyang wyvern kaiju at ang kalaban at nakakapag-regenerate ng sobrang bilis. Sinabihan si Mina ng operator na ang core ng kaiju ay nasa bandang likuran. Hindi pa din sumusuko si Hoshina, susubukan pa daw niyang umatake. Tumatakbo na si Hoshina gamit ang kanyang unleashed combat power na 63%. Gagamitin niya ang number 4 wild slasher technique at pinaghihiwa niya ang mga paa ng kaiju para malimitahan ang pagkilos nito at para maging madali ang pag-target ni Mina. Pero walang silbi ang kanyang mga pag-atake dahil mabilis ang regeneration ability nito. Hindi na malaman ni Hoshina kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang power output ay masyado na daw mababa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot si Kokoro at sinubukan niyang patamaan ang kaiju gamit ang kanyang sandata pero hindi ito tumalab. Hindi makapaniwala si Kokoro na hindi pa pala siya ganun kalakas para masugatan ang kaiju. Pero sinabihan siya ni Hoshina na ipagpatuloy lang ang kanyang pag-atake at siya na daw ang bahala na mahiwa ang armor nito at doon nagagamitin ang sandata ni Kokoro. Pinaghihiwa na ni Hoshina ang paa ng kaiju at hinampas na din ni Kokoro ang kanyang sandata at yun na nga, epektibo ito at napaluhod ang kaiju. Ang suit ni Kokoro ay biglang nag-overheat pero okay lang daw yun, sabi ni Hoshina. Pero anden si Mina at inatake niya ang likuran ng kaiju at nabutas ito at doon na na-exposed ang core ng kaiju. Isa na lang ang ammo na natira sa sandata ni Mina at aatakihin na sana ang core ng kaiju pero inatake siya ng mga wyvern kaiju nito. Dumating na din ang kanilang mga kasamahan para suportahan si Mina at para na din mawasak niya ang core ng kalaban. Sabi pa ni Hoshina na huwag bigyan ng pagkakataon na makapag-regenerate ang kaiju, huwag daw nilang tigilan ang kanilang pagpapaputok nito. Sumugod muli si Hoshina at pinagtatabas niya ang mga paa nito nang walang tigil para magkaroon ng opening si Mina para matamaan niya ang core ng kaiju habang naka-exposed pa ito. Walang humpay ang pag-atake ni Hoshina sa kaiju at ito lang daw ang paraan para ipatunay na hindi siya mahina.
Kamuntikan na sanang makain si Hoshina ng kaiju pero ang sabi ng kanyang Captain Mina na hindi daw siya nagkamali na maging vice captain niya. At doon na inilabas ang kanyang combat power na umabot sa 96% at ito na daw ang tamang oras para tirahin ang kanyang kalaban. Bago pa pinaputok ni Mina ang kanyang armas, nasabi pa ni Hoshina sa kaiju na mali daw ang kanyang kinalaban. At doon na sumabog ang katawan ng kaiju at nagkapira-piraso ito sa lakas ng armas ng kanilang captain. Nilapitan ni Hoshina si Kokoro at dumating din si Mina at kinamusta ang kanilang kalagayan. Si Kafka naman ay napaiyak sa ipinakitang kagalingan ng kanyang division. Ito daw ang kanyang pinangarap na defense force nung bata pa siya, napakaangas daw nila. Sinaluduhan naman ni Mina sina Hoshina at Kokoro. Gusto din daw ni Kafka na makasabayan niya sina Kokoro, Hoshina at Mina balang araw. Habang nag-uusap sila, ang alagang tigre ni Mina ay may hindi magandang nararamdaman sa paligid at nakatingin ito sa kalangitan. Nakita na ng lahat ang malaking bagay na nasa itaas nila. Sabi ng operator na ang energy level nito ay tumataas at ito ay tinatawag na ultramassive Yoju bomb. Ang blast estimated impact daw ay equal sa 20 kilotons of TNT at kasing tulad ito ng isang nuclear bomb. Inutos ni Mina na mag-evacuate pero wala na silang panahon na gawin yon. Nagsalita pa ang kaiju at sabi niya na ang kanilang laban ay tabla. Pero si Kafka ay hindi napigilan ang kanyang sarili at tumakbo patungo sa Yoju bomb. Nagtataka ang lahat sa biglaang pagtakbo ni Kafka, pinapabalik siya ni Hoshina dahil wala siyang magagawa sa kanilang sitwasyon. Biglang nagulat at nagtataka si Hoshina kung papaanong naging mabilis ang mga pagkilos ni Kafka. Hindi daw dapat ganyan kumilos ang may 1% unleashed combat power. At doon na ipinakita ni Kafka ang kanyang Kaiju No. 8 transformation sa harap ng buong 3rd Division. Hindi makapaniwala ang lahat lalo na si Mina. At ang operator naman ay nadetect nila ang presence ng isang gigantic Kaiju daw at yun pala ay ang Kaiju No. 8 na si Kafka na may fortitude na 9.8. Nanlaki ang mga mata ni Hoshina, kaya pala daw iba ang kanyang naramdaman ng makalaban niya ang Kaiju No. 8. Pero sabi ni Hoshina na nagustuhan na daw niya si Kafka ng sobra at yun na nga naging bulag siya sa mga posibilidad. Humingi ng kapatawaran si Kafka sa kanyang Vice Captain Hoshina at kay Kokoro na tinupad daw ang kanyang pangako na hindi niya sasabihin sa lahat ang kanyang sikreto. At humingi din siya ng kapatawaran sa lahat sa kanyang pagsisinungaling. At kay Ichikawa, pero kailangan niya itong gawin daw. Sumigaw ang Kaiju No. 8 at inihanda niya ang kanyang sarili para protektahan ang kanyang mga kasamahan sa kapahamakan. Sabi niya na ang lahat daw ay inilagay ang kanilang buhay sa kapahamakan habang nakikipaglaban. Hindi daw pwede na ang kanyang sarili lamang ang kanyang inililigtas sa kapahamakan. At yun na nga, lumipad si Kafka para malapitan ang Yoju bomb, at sinabi niya na miyembro din siya ng The Defense Force. At isa din siyang officer ng the 3rd Division. At sinuntok na niya ang Yoju bomb at ito na daw ang kanyang oras para makatulong sa kanila. Binigay na niya ang kanyang buong lakas sa pagsuntok sa Yoju bomb at nagtagumpay siyang mailayo ito sa kanila para hindi sila matamaan. Nahulog si Kafka matapos ang kanyang pagsuntok sa Yoju bomb at inutos ni Mina na i-max out ang kanilang mga armor para hindi sila maapektuhan sa impact ng Yoju bomb. Sumabog na ang Yoju bomb sa malayong distansya sa ere at sobrang lakas nito. Grabe ang lakas ng impact sa ground at si Kafka naman ay tumayo at prinoteksyonan ang kanyang mga kasamahan sa impact. At nang natapos na ang impact dulot ng pagsabog ng Yoju bomb, at nasabi ni Kafka na ginawa talaga niya ang pag-transform. Ang kanyang mga braso at mga binti daw ay halos di na makagalaw sa ginawa niya. Unti-unting naglalaho ang kanyang kaiju form sa mukha niya. Masyado na daw siyang matanda para gawin yung ginawa niya kanina. Tinawag siya ni Mina na Kafka Habino pero binawi niya ito at tinawag siya bilang isang Kaiju No. 8 at tinutukan siya ng baril. Lumingon si Kafka at tinignan niya si Mina sa kanyang mga mata. Sabi ni Mina na dadalhin daw siya sa custody. At dito nagtapos ang napakaangas na ginawa ni Kafka bilang isang Kaiju No. 8 para mailigtas lamang niya ang kanyang mga kasamahan sa paniguradong kapahamakan. Abangan nyo sa susunod na linggo kung ano ang mangyayari kay Kafka sa mga kamay ng Defense Force.